Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Kalmadong sinuri ng mahabang buhok na kalaban ng isang maliit na pamagat na pagkakakilanlan at mapanuksong binasa ang nakaukit na pangalan dito. Walang pag-aalinlangan nitong kinumpirma na ang nakadapa sa kanyang harapan ay walang iba kundi ang miyembro ng pamilyang So mula sa lungsod ng Yiyang. Malamig itong nakatitig pababa sa ating bida, at sa pagkakataong iyon ay malinaw na lumitaw ang iba pa nitong mga nakamaskarang tauhan sa likuran na naghihintay lamang ng utos. Puno ng pang-iinsulto nitong ipinamukha na sikat pala ang ating bida bilang isang babero sa buong probinsya ng Henan at mas kilala sa nakakababa na bansag na walang kwentang tao. Pilit na pinunasan ng ating bida ang umaagos na dugo sa kanyang bibig habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng natamong pinsala. Sa kabila ng kanyang pisikal na paghihirap ay walang awang ipinagpatuloy ng kalaban ang panlalait nito, at tahasang ibinunyag sa lahat kung paano nawasak ang dantian ng ating bida dahil sa chi deviation na naging dahilan upang tuluyan siyang itakwil ng kanyang sariling pamilya. Nagbigay ng isang mungkahi ang isa sa mga tauhan na nakatayo sa likuran. Inusisa nito kung maaari ba nilang iuwi ang ating bida upang sanayin bilang isang especially iya dahil nagmula naman ito sa isang kilalang pamilya ng Orthodox sect. Tahimik na nag-isip ng malalim ang mahabang buhok na kalaban bago nito tuluyang ibigay ang kanyang hatol. Malamig at puno ng pagmamaliit na tinitigan ng mahabang buhok na kalaban ang ating bida bago nito mariing tinanggihan ang nasabing ideya. Seryoso nitong ipinaliwanag na walang anumang dahilan para mag-aksaya sila ng oras sa isang taong tuluyan ng nawasak ang dantian, at walang awang idinagdag nito na paniguradong mamamatay lamang sa pangunahing pagsasanay ang ating bida kung sakaling subukan nila itong kunin. Kasunod nito ay kampanteng umupo sa ibabaw ng bato ang mahabang buhok na kalaban upang panoorin ang kanyang biktima. Puno ng pandidiri at pang-iinsulto nitong ipinamukha ang nakakaawang hitsura ng ating bida na halos hindi na makabangon mula sa malamig na lupa sa tindi ng natamong pinsala. Ipinagpatuloy ng mahabang buhok na kalaban ang kanyang walang awang pangungutya nang mapansin nito ang isang nakakahiyang likido na namuo sa paanan ng ating bida. Puno ng pandidiri nitong ipinamukha na kahit nagmula pa sa isang sikat na pamilya ay umihi pa rin ito sa kanyang salawal dahil sa labis na takot, kaya naman tahasan nitong kinwestiyon kung ano pa ang magiging silbi ng isang taong ganito kaduwag. Malamig na idinagdag ng kalaban na hindi man lang niya magagamit ang ating bida kahit sa hanay ng mga pinakamababang uring kalakal. Nang marinig ang mabigat na hatol na iyon ay agad na nanlaki ang mga mata ng ating bida at pinagpawisan siya ng matindi dahil naramdaman niyang iyon na ang kanyang katapusan. Sa gitna ng matinding desperasyon ay tuluyan ng isinantabi ng ating bida ang kanyang natitirang dignidad at lumuhod sa harap ng nakamaskarang kalaban, pasigaw itong nagmakaawa na huwag siyang patayin ng dakilang mandirigma, at tulirong inalok ang kanyang sarili na maging isang especially iya o kahit ano pa man ang naisin nila kapalit lamang ng isa pang pagkakataong mabuhay. Kaawa-awang umiyak ang ating bida at pinagdikit ang kanyang mga palad upang magmakaawa na palampasin ang kanyang buhay. Tahimik niyang inalala sa kanyang isipan na ganoon ang naging desperadong pag-iyak niya noong mga oras na iyon para lamang makaligtas mula sa kapahamakan. Bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan kung saan bakas ang mga pasa at dumi sa kanyang malungkot na mukha. Mapait niyang napagtanto na kahit ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makatakas ay nauwi pa rin siya sa pagkakahuli sa kamay ng mga kalaban. Agad namang sumagi sa kanyang isipan na mayroong kaunting pinagkaiba ang sitwasyon ngayon kumpara noon dahil malinaw na ipinakita ang kanyang dalawang kamay na mahigpit ng nakagapos gamit ang isang makapal na lubad. Sa gitna ng kanyang mahirap na kalagayan ay tahimik siyang nakipag-ugnayan sa espiritu ng maikling espada ng pamilyang So upang yusasin kung gaano katagal siyang nawalan ng malay. Tahimik na tinawag ng ating bida ang espiritu ng maikling espada ngunit walang anumang tugon na bumalik sa kanyang isipan. Bakas ang pagtataka sa kanyang dagwang mukha dahil sa nakakabinging katahimikan kaya mabilis niyang inalam ang dahilan. Doon na niya nakita na ang kanyang mahalagang sandata ay kasalukuyang hawak at maingat na sinusuri ng mahabang buhok na kalaban, dahil sa sitwasyong iyon ay napagtanto ng ating bida na marahil ay kinakailangan niyang mahawakan mismo ang espada upang tuluyang makipag-ugnayan sa nakalutang na espiritu. Mula sa kanyang pagkakaupo sa ibabaw ng bato ay kalmadong pinagmasdan ng kalaban ang talim ng sandata bago ito biglang nagsalita. Sa isang malamig ngunit seryosong tono ay pinuri nito ang ating bida at inamin na lubos na kahanga-hanga ang naging pakikipaglaban nito para sa isang taong wala man lang dantiyan.
Hindi makapaniwala ang mahabang buhok na kalaban sa kanyang mga natuklasan, patuloy nitong tinatitigan ang talam ng lumang maikling espada at bakas ang matinding pagkamangha sa boses nito nang alalahanin kung paano napatumba ng ating bida ang dalawa sa kanyang mga tauhan gamit lamang ang ganoong simpleng sandata. Pagkatapos ay kalmado nitong kinilala na kahit nawalan man ng dantian ang ating bida ay nananalaytay pa rin sa dugo nito ang husay ng isang tunay na miyembro ng Marshall Clan. Nang marinig ang mga salitang iyon ay bahagyang ngumisi ang ating bida at naramdaman ang patuloy na pagtulo ng pawis sa kanyang mukha. Mabilis na tumakbo sa kanyang isipan na ang impresyon sa kanya ng kalaban ngayon ay mas mataas kumpara sa naging karanasan niya sa kanyang nakaraang buhay. Alam niya na ang blood cult ay labis na nagpapahalaga sa mga taong may pakinabang kaya agad siyang umasa na marahil ay isasama na siya ng mga ito imbes na patayin. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip ay pilit niyang kinalma ang kanyang sariling sistema, mahigpit niyang binalaan ang kanyang isipan na maging alerto sa lahat ng oras dahil sa huli ay tiyak nakakalagkarin pa rin siya ng kulto patungo sa parehong madilim na kapalaran. Pilit na kinumbinsi ng ating bida ang kanyang sarili na mag-isip ng positibo sa kabila ng madilim nilang sitwasyon. Tahimik siyang nagplano sa kanyang isipan na kailangan muna niyang siguruhin ang kanyang kaligtasan upang makahanap ng tamang pagkakataon para makatakas kalaunan, ngunit bago pa man niya mabuo ang kanyang plano ay isang malamig na utos ang biglang binitawan ng mahabang buhok na kalaban na tatapusin na nila ang buhay ng ating bida sa mismong lugar na iyon. Nang marinig ang hindi inaasahang hatol na iyon ay agad na nanlaki ang mga mata ng ating bida at pinagpawisan siya sa tindi ng pagkagulat. Bago pa man mangyari ang masama ay mabilis na sumingit ang isa sa mga hangal upang questionin ang desisyon ng kanilang kapitan. Nagtataka nitong ipinaliwanag na maituturing na isang magandang klase ng kalakal ang ating bida, at kung sasanayin lamang daw ito ng maayos ay maaari pa nila itong magamit bilang isang especially iya. Sa halip na magbago ang isip ay nanatiling malamig ang kapitan ng mga kalaban at mariing ibinasura ang suhestyon ng kanyang tauhan. Seryoso nitong ipinaliwanag na napakarami pang ordinaryong tao na may buo pang dantian ang maaari nilang gamitin bilang especially iya kaya wala na talagang puwang para pag-aksayahan pa nila ng oras ang kaawa-awang kalagayan ng ating bida. Patuloy na ipinaliwanag ng mahabang buhok na kalaban na wala talaga silang sapat na dahilan para pakanabangan pa ang isang taong may depekto. Kasunod nito ay malamig siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na tuluyan ng tapusin ang buhay ng ating bida. Agad namang sumunod ang isa sa mga hangal at mabilis nitong hinugot ang kanyang espada upang isagawa ang nakakakilabot na hatol. Nang makita ang paparating na banta ay napuno ng matinding kaba ang ating bida, at inis nitong napagtanto sa kanyang isipan na kahit naging mas maganda ang impresyon ng kapitan sa kanya ay nauwi pa rin ang lahat sa parehong kapalaran. Dahil malinaw na wala na siyang ibang pagpipilian ay mabilis na nagdesisyon ang ating bida na ulitin na lamang ang eksaktong ginawa niya noong nakaraan niyang buhay. Puno ng desperasyon siyang nagmakaawa sa harapan ng mahabang buhok na kalaban na palampasin ang kanyang buhay, at walang pag-aalinlangang ipinangako na handa siyang gawin ang kahit anong iutos nila makaligtas lamang sa tiyak na kamatayan. Imbes na maawa ay napangisi lamang ang mahabang buhok na kalaban nang marinig ang desperadong pakiusap na iyon, mapanukso nitong pinansin at tila inorasan muna ng ating bida ang buong sitwasyon bago tuluyang nagdesisyong magmakaawa. Kasunod nito ay malamig nitong binalaan ang ating bida na itigil na ang mga walang kwentang panlilinlang at pagbayaran na lamang ang ginawang pagpatay sa kanyang mga tauhan. Sa pagbaba ng malupit na hatol na iyon ay mabilis na itinaas ng hangal ang kanyang espada upang wakasan ang laban, dahil sa hindi inaasahang reaksyon ng kapitan ay matinding kaba ang muling bumalat sa ating bida at inis siyang napamura sa kanyang isipan nang mapagtantong naging mas komplikado pa ang sitwasyon ngayon kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Wala nang urungan ng kamatayan na nasa kanyang harapan kaya nagngit-ngit ang mga ngipin ng ating bida sa matinding desperasyon, pilit na pinigan ng ating bida ang kanyang isipan at humingi ng kahit anong huling pamamaraan na maaari niyang magawa upang makatakas sa paparating na talam. Pilit na pinaganya ng ating bida ang kanyang isipan upang humanap ng paraan na makakuha ng kahit kaunting oras, nakapaligid sa kanya ang mga walang awang tauhan ng blood cult kaya matindi ang pressure na kanyang nararamdaman. Nagnitngit ang kanyang mga ngipin sa labis na desperasyon dahil mariin niyang isinumpa na hindi siya maaaring mamatay ng mas maaga kumpara sa nakaraan lalo pa at kalalapat lamang sa kanya ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak ang nakamamatay na espada ng hangal ay bigla na lamang umalangaw ang isang napakalakas na halakhak sa buong paligid, pansamantalang nahinto ang nakaambang panganib dahil sa nakakabinging boses na iyon.
at isang matinding pagkagulat ang tuluyang rumahistro sa mukha ng ating bida nang marinig niya ang tawang pamunit sa katahimikan ng gabi. Puno ng pang-aalipusta ang boses ng mahabang buhok na kalaban nang mapansin nito ang matinding pagnanais ng ating bida na manatiling buhay. Walang awang ipinamukha ng kapitan na isang nakakatuwang tanawin para sa kanya ang makita ang mga desperadong mata ng kanyang biktima, kaya mapanukso nitong inalok na subukan na lamang ng ating bida na magmakaawa na parang isang aso. Sa halip na tuluyang kainin ng takot ay bigla na lamang natigilan ang ating bida dahil may isang partikular na bagay na kumuha ng kanyang pansin. Seryoso siyang napatingin sa espadang may puting palamuti na nakasabit sa likuran ng kalaban at tila nakalimutan pansamantala ang matinding panganib na nasa kanyang harapan. Patuloy pa rin ang pangungutya ng mahabang buhok na kalaban at mayabang na idinagdag na baka sakaling gawin pa niya itong alagang aso kung susunod ito sa kanyang mga utos. Ngunit wala nang pakialam ang ating bida sa mga panlalait na iyon dahil pilit niyang hinahalungkat sa kanyang isipan kung saan niya eksaktong nakita sa nakaraang panahon ang pamilyar na sandata na iyon. Patuloy na gumana ang isipan ng ating bida nang mapansin niya ang isang pamilyar na espadang may puting palamuti mula sa isang bagong figure na tahimik na dumating sa lugar. Dahil walang kamalay-malay ang mahabang buhok na kalaban sa makapangyarihang presensya sa likuran nito ay mabilis na nag-ugnay ang mga alaala ng ating bida, at buong kumpiyansa niyang nakumpirma sa kanyang sarili na ang bagong dating na iyon ay walang iba kundi ang taong kilalang-kilala niya mula pa sa kanyang nakaraang buhay. Upang makasigurado sa kanyang kaligtasan ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida, buong lakas at marahas niyang inihampas ang kanyang sariling ulo sa malamig na lupa upang magbigay ng isang napakalalim na paggalang. Kasabay ng kanyang pagluhod ay sumigaw siya ng buong lakas upang ipahayag ang kanyang lubos na pagsuko sa Blood Demon at idinalangin na nawa ay maghari ang dugo sa buong mundo. Nabalot ng gulat ang paligid sa kanyang biglaang pag-aksyon, lalo na nang pasigaw niyang ibigay ang kanyang mataas na pagpupugay para sa Fourth Blood Star. Agad na nagdulot ng matinding kalituhan sa hanay ng mga hangal ang biglaang pagsigaw ng ating bida. Nagtaka ang isa sa kanila kung ano ang pinagsasasabi nito at ang iba naman ay nag-umpisa ng magbulungan sa takot, hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig at mabilis na kinwestiyon kung totoo nga bang nandyan ang isa sa mga kinatatakutang Four Blood Stars sa mismong lugar na iyon. Imbes na maniwala ay nagpakawala lamang ng malamig na tingin ang mahabang buhok na kalaban at inis nitong sinaway ang kanyang mga tauhan dahil sa labis nilang kaingayan. Puno ng pagmamayabang at kumpiyansa nitong ipinagdiinan na imposibleng magpakita ang Fourth Blood Star sa isang mababang uring lugar na tulad ng kinaroroonan nila, ngunit sa mga sandaling iyon ay wala pa ring kamalay-malay ang kapitan na ang mismong taong tinutukoy niya ay tahimik nang nakatayo sa kanyang mismong likuran. Bigla na lamang napatigil at napasinghap ang mahabang buhok na kalaban, nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang pinagpawisan ng matindi dahil naramdaman niya ang isang nakakakilabot at mabigat na pulang aura na tahimik na sumikop sa kanyang mismong likuran. Sa sobrang takot ay mabilis na lumuhad ang dating mayabang na kapitan, at nanginginig ang boses nito nang pasiga siyang magbigay ng kanyang pinakamataas na pagpupugay sa presensya ng Fourth Blood Star. Kasunod nito ay sabay-sabay ding bumagsak sa lupa ang lahat ng mga hangal sa paligid upang magpakita ng kanilang lubos na paggalang at matinding takot sa nakakatakot na pinuno ng kanilang kulto. Nanatiling nakadapa ang ating bida sa malamig na lupa ngunit patuloy na tumatakbo ang kanyang mapanuring isipan, seryoso niyang inalala ang nakakakilabot na istruktura ng blood cult na pinamumunuan ng 11 mataas na ehekutibo na binubuo ng Four Supremes at ng kinatatakutang Seven Blood Stars. Sa gitna ng kanyang palihim na pagmamasid ay isang malalim na realisasyon ang pumasok sa kanyang diwa dahil sa kabila ng kanyang mga naging karanasan mula sa nakaraang buhay ay ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong makaharap ng personal ang makapangyarihang pinunong ito. Nanatiling nakadapa ang ating bida sa lupa at patuloy na pinoproseso sa kanyang isipan ang pambihirang tagpong iyon. Mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang mga usap-usapan noon na palihim na nagdadamit bilang mga ordinaryong mandirigma ang mga Blood Stars upang tahimik na suriin ang mga galaw ng kanilang mga nasasakupan. Isang matinding gulat ang bumalot sa ating bida nang mapagtantong totoo pala ang balik-balitang iyon na matagal na niyang naririnig. Kasabay ng kanyang pagmumuni-muni ay puno ng awtoridad na naglakad ang Fourth Blood Star sa pagitan ng mga nakaluhod na hangal na walang sinuman ang naglakas loob na gumalaw sa tindi ng pressure. Nang tuluyang makalapit ang makapangyarihang pinuno sa kanyang harapan ay isang napakalamig na utos ang binitawan nito na iangat niya ang kanyang paningin.
Dahan-daang inangat ng ating bida ang kanyang paningin at bumungad sa kanya ang nakakakilabot na presensya ng Fourth Blood Star na nagngangalang Django. Balot ng nag-uumapo na pulang aura ang makapangyarihang pinuno na kalmado lamang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, bakas ang matinding interes sa boses nito nang aminin niya na wala pa ni isang tao ang nakatuklas sa kanyang tunay na pagkakakilanlan sa tuwing palihim siyang nag-iinspeksyon. Seryosong tinitigan ni Django ang ating bida upang yusasin kung paano nito nalaman ang kanyang sikreto gayong hindi naman ito kabilang sa kanilang mismong kulto. Kahit nakaluhod at nakararamdam ng matinding pressure ay buong tapang na sumagot ang ating bida na nakilala niya ito dahil sa mismong espada na dala nito. Nang marinig ang maikling tugon na iyon ay bahagyang natigilan si Django at nagtaka kung paanong naging sapat na basehan ang kanyang sandata para mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Kalmadong ipinaliwanag ng ating bida na ang kanyang naging basehan ay ang palamuti at puting balat na nakasabit sa mismong sandata ng kalaban, buong kumpiyansa niya itong idinetalye at sinabing alam niyang gawa ang materyales na iyon mula sa isang pambihirang kabayo na nagngangalang Baekhyang upang sumagisag sa paghihintay nito para sa kanya. Nang marinig ang eksaktong impormasyon na iyon ay isang tipid na ngiti ang sumilay sa madilim na mukha ni Django. Halatang naaliw ang makapangyarihang pinuno sa kanyang narinig kaya malamig nitong pinuri ang ating bida bilang isang taong napakagaling magmasid. Ngunit hindi doon natapos ang lahat dahil unti-unting nanliit ang mga mata ni Django na nagpapahiwatig ng mas malalim na pagdududa. Sa isang seryoso at mapanuksong tono ay mariin itong inusisa kung paano nalaman ng ating bida ang ganoong kaselang detalye gayong malinaw namang hindi ito kabilang sa kanilang mismong kulto. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida nang maramdaman niya ang mabigat na pagdududa ni Django. Tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na mas nakapagtataka nga naman kung hindi ito maghay-hinala sa ganoong uri ng sitwasyon lalo na at isa lamang siyang hamak na bihag. Ngunit sa kabila ng tensyon ay nanatiling buo ang kanyang loob dahil mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang kanyang nakaraang buhay kung saan 7 taon siyang namuhay bilang isang especially iyan ng blood cult. Sa tagal ng kanyang pagtatago sa loob ng mga Orthodox sect ay libu-libong beses na niyang hinarap ang mga ganitong uri ng mapanganib na pagtatanong. Kaya naman nang walang anumang pag-aalinlangan ay kalmado siyang tumingin ng diretso at seryosong sumagot na ang totoong dahilan kaya niya alam ang mga bagay na iyon ay dahil nananalaytay mismo sa kanyang katawan ang dugo ng kanilang kulto. Sa isipan ng ating bida ay umaapaw ang kanyang kumpiyansa na kayang-kaya niyang idaan sa matinding pagsisinungaling at mahusay na pag-arte ang lahat upang tuluyang malusutan ang banta sa kanyang buhay. Nang marinig ang pasabog na revelasyong iyon ay halos manlaki ang mga mata ng mahabang buhok na kalaban, at hindi makapaniwalang napatanong kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Kasabay nito ay agad na nagbulungan ang iba pang mga hangal sa paligid. Pinagpawisan sila sa tindi ng gulat dahil mahirap paniwalaan na may dugo ng kanilang kulto na nananalaytay sa pamilyang So ng Hiyang kaya pilit nilang inalam kung paano nangyari ang bagay na iyon. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mga tauhan ay nanatili namang tahimik si Django. Kalmado at seryoso lamang nitong pinagmasdan ang ating bida na tila malalim na sinusuri ang bawat kinikilos nito. Upang tuluyang kumbansihin ang Fourth Blood Star ay nagpatuloy sa kanyang kwento ang ating bida. Buong kumpiyansa niyang isiniwalat na ang kanyang lolo sa ina ay lumahok noon sa malaking digmaan sa pagitan ng Orthodox at Unorthodox bilang isang ordinaryong mandirigma sa ilalim ng grupo ng Blood Wolf Squad. Sa kanyang kwento ay napilitan umanong umatras ang kanyang lolo mula sa madugong digmaan matapos magtamo ng isang napakalubhang sugat sa katawan. Dahil sa matinding pinsalang iyon ay nagpasya na lamang itong maghanap ng isang ligtas na lugar kung saan maaari silang mamuhay ng payapa kasama ang kaysa-isa nitong pamilya na walang iba kundi ang ina ng ating bida. Matapos ang mahaba at mahirap na paglalakbay para lamang matakasan ang kaguluhan ay tuluyan silang nakahanap ng masisilungan, doon na nagpasyang manirahan ang kanyang lolo sa isang liblib at tahimik na bayan na kilala bilang Yulang County. Ngunit sa kabila ng kanilang matagumpay na pag-iwas sa digmaan ay hindi pa rin naging madali ang takbo ng kanilang buhay. Patuloy na nagdusa ang kanyang lolo sa paglipas ng panahon dahil hindi madaling naghilom ang malalim na panloob na sugat na nakuha nito mula sa nakaraang labanan. Nagpatuloy ang ating bida sa paglalahad ng kanyang kwento at sinabing sinubukan ng kanyang ina na kumita ng sapat na salapi upang matustusan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gamot para sa kanyang lolo. Dahil sa matinding pangangailangan ay napilitan itong pumasok sa pamilyang So ng Hiyang upang magtrabaho roon bilang isang hamak na tagapagsilbi.
Sa pananatili ng kanyang ina sa loob ng nasabing angkan ay doon na rin ito tuluyang nakilala ang kanyang naging ama. Ang pagsasama ng dalawa ang naging dahilan upang isilang ang ating bida na siyang nagdurugtong sa kanyang pagkatao sa dugo ng blood cult at sa pamilyang So. Matapos marinig ang buong paliwanag na iyon ay tahimik na pinroseso ni Django ang bawat detalye sa kanyang isipan. Seryoso itong nakatingin at mahinang inulit ang impormasyon tungkol sa pagiging miyembro ng Blood Wolf Squad ng lolo ng ating bida upang maijing suriin ang katotohanan sa likod ng mga salitang iyon. Tila mas lalo pang na-intriga si Django sa mga isinisiwalat ng ating bida kaya malamig nitong inutusan ang nakaluhod na bihag na ipagpatuloy lamang ang kanyang kwento. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida at inis na napaisip kung hindi pa ba sapat ang kanyang mga sinabi upang tuluyang makumbinsi ang makapangyarihang pinuno. Dahil malinaw na kailangan pa niya ng mas matibay na patunay ay muli siyang nagsalita upang ibahagi ang kanyang naging karanasan noong bata pa siya. Isinalaysay niya na dumaan siya sa isang napakahigpit na pagsasanay sa ilalim ng paggabay ng kanyang lolo. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang alaala ay ikinwento ng ating bida na sa tuwing nagrereklamo siya dahil sa sobrang hirap ng mga pinapagawa sa kanya sa ganoong murang edad ay palaging may nakahandang salita ang kanyang lolo. Upang patahimikin at palakasin ang kanyang loob ay madalas nitong binabanggit ang mga kwento tungkol sa kapitan ng Blood Wolf Squad na si Joman pati na rin ang anak nitong si Sanggo. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang pag-arte at sinabing madalas daw ay sambat ng kanyang lolo na ang mismong anak ng kapitan ay kinayang lagpasan ang buong matinding pagsasanay ng Blood Wolf Squad sa ganoon ding murang edad. Nang marinig ang mga partikular na pangalang iyon ay muling nagbulungan ang mga hangal. Sa paligid, labis silang nagtaka at hindi makapaniwala kung paano nalaman ng isang bihag ang eksaktong pangalan ng dating kapitan pati na rin ang kasalukuyang namumuno sa kanilang squad. Upang mas patibayin ang kanyang kasinungalingan ay bahagyang yumuko ang ating bida at pinagpawisan na tila balabis na nangungulila. Puno ng emosyon siyang nagpatuloy na palagi raw ipinapaalala ng kanyang lolo na balang araw ay matutuntun din sila ng kulto. Idinagdag pa niya na kahit noong nakarete na ito sa banig ng karamdaman 5 taon na ang nakararaan ay ang matinding pangungulila pa rin sa blood cult ang tanging naging bukang bibig nito hanggang sa huli. Matapos marinig ang madamdaming kwento ay tahimik na nag-isip si Django at malalim na sinuri ang bawat salitang binitawan ng ating bida. Dahan-dahan itong napahawak sa kanyang baba at tila unti-unti nang nakukumbinsi sa mga narinig. Kalmado nitong ipinahayag na kung totoo nga ang lahat ng iyon ay nagkakaroon na ng malinaw na paliwanag kung paano nagawang patayin ng ating bida ang dalawa sa kanilang mga tauhan kahit pawasak ang mismong dantian nito. Tila magiging maayos na sana ang lahat, ngunit bago pa man makapagsalita muli ang Fourth Blood Star ay isang marahas na kilos ang biglang pumutol sa kanilang usapan. Mabilis na tumayo ang mahabang buhok na kalaban mula sa pagkaluhod nito at pilit na tinutulan ang mga isiniwalat ng ating bida. Sa sobrang inis ay galit na sumigaw ang hangal at mariing iginiit na huwag maging katawa-tawa ang bihag dahil halatang hindi ito naniniwala sa kahit anong kwento nito. Galit na itinuro ng mahabang buhok na kalaban ang ating bida, pilit nitong binalaan si Django na huwag makinig sa mga salita ng bihag dahil isa lamang itong bata na nag-iimbento ng kwento. Agad namang naputol ang ingay ng hangal nang biglang marinig ang isang napakalamig na boses na direktang tumawag sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng mahabang buhok na kalaban at mabilis siyang pinagpawisan ng mapagtantong sa kanya nakatuon ang nakakatakot na atensyon ng kanilang pinuno. Sa susunod na sandali ay tuluyan nang naglabas ng nakakakilabot na pulang aura si Django na mabilis nagpabigat sa hangin sa buong paligid. Bakas ang matinding banta sa buhay ng hangal ng seryoso at malamig itong tanungin ng Fourth Blood Star kung kailan ito nagbigay ng pahintulot na gambling siya sa gitna ng kanyang pagsasalita. Matinding takot ang agad na bumalot sa mahabang buhok na kalaban nang maramdaman niya ang nakakapasong pulang aura ni Django. Malamig na idiniin ng Fourth Blood Star kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang isang mababang uring tulad nito upang gambling ang pagsasalita ng isang pinuno. Dahil sa tindi ng pressure ay mabilis na yumuko hanggang sa lupa ang nanginginig na hangal, at puno ng takot itong sumigaw upang humingi ng tawad sa kanyang nagawang pagkakamali. Samantala ay tahimik na pinagmasdan ng ating bida ang buong pangyayari habang unti-unting pinagpapawisan sa kanyang nasasaksihan. Sa kanyang isipan ay lubos siyang namangha sa katotohanang isang salita at tingin lamang ni Django ay sapat na upang mapaluhod ang isang mayabang na kapitan, at dahil sa tagpong iyon ay mas lalong naintindihan ng ating bida kung gaano talaga kakilabot ang tunay na kapangyarihan ng isang Blood Star.
Muling bumalik ang malamig na atmosfera matapos patahimikin ni Django ang mahabang buhok na kalaban. Walang anumang emosyon nitong ibinaling ang kanyang atensyon sa ating bida at casual na humingi ng paumanhin dahil sa biglaang pang-aabala ng kanyang tauhan. Ngunit agad ding nawala ang panandaliang katahimikan dahil unti-unting nanliit ang mga mata ng Fourth Blood Star upang seryosong suriin ang nakaluhod na bihag. Diretsahan nitong sinabi na mayroong isang malaking detalye ang hindi nagtutugma sa mga kwentong inilatag nito. Kalmadong ipinaliwanag ni Django na maaari ngang ituring na depensa sa sarili ang ginawang pananakit ng ating bida sa mga miyembro ng kulto bago ito mahuli, ngunit mayroong isang katanungan na hindi niya mapalampas. Sa isang mabigat at mapanuksong tono ay mariing inusisa ni Django kung bakit pinili pa nitong magmakaawa para sa kanyang buhay kanina sa halip na agad na isambulat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang kadugo ng kulto sa mismong kapitan. Dahil sa napakatalim na katanungang iyon ay mabilis na pinagpawisan ng ating bida at bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang mapagtantong tuluyan na siyang naipit sa butas ng sarili niyang kasinungalingan. Mabilis na yumuko ang ating bida at pilit na naghanap ng palusot upang takpan ang butas sa kanyang kwento. Nauutol niyang ipinaliwanag na labis siyang natakot sa posibleng mabigat na parusa na maaari niyang matanggap kung sakaling malaman nila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan matapos niyang makapatay ng 2 miyembro ng kulto. Kasunod ng maingat na kasinungalingang iyon ay agad siyang humingi ng tawad at nagpakita ng matinding pagsisisi upang mas maging kapanipaniwala ang kanyang pag-arte. Ngunit sa likod ng kanyang nagmamakaawang anyo ay patuloy na tumatakbo ang kanyang isipan at bahagya siyang pinagpawisan sa tindi ng kaba. Tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na napakatalas talaga ng pakiramdam ni Django. Kahit pa maayos niyang pinaghalo ang katotohanan at kasinungalingan sa kanyang mga naunang pahayag ay hindi pa rin tuluyang nadala ang makapangyarihang pinuno at nagawa pa rin itong mapansin ang isang maliit ngunit mapanganib na detalye sa kanyang kwento. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Django habang seryosong nakatingin sa ibaba. Ngunit sa halip na magalit ay bigla na lamang itong tumangala sa kalangitan at napahalakhak ng napakalakas na umalangaw sa buong paligid. Labis na nagtaka ang ating bida na nanatiling nakaluhod dahil hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula sa makapangyarihang pinuno. Matapos ang malakas na pagtawa ay dahan-dahang kumalma si Django at ibinalik ang kanyang atensyon sa bihag. Napahawak ito sa kanyang baba at tila naaliw na inamin na samobra yata ang kanyang ginawang pagbibiro kanina. Kalmado nitong idinagdag na nauunawaan na niya kung bakit naging ganoon ang takbo ng isip ng ating bida at tuluyan na nitong tinanggap ang kanyang ibinigay na palusot. Nagpatuloy sa pagsasalita si Django at sinabing dahil kabilang ang lolo ng ating bida sa kanilang kulto ay maituturing na rin itong isang kapatid. Nang marinig ang mga salitang iyon ay tuluyan ng nakahinga ng maluwag ang ating bida. Sa kanyang isipan ay tahimik niyang inamin na labis siyang natakot at inakalang katapusan na talaga niya sa kamay ng makapangyarihang pinuno. Matapos ang sandaling iyon ay kalmadong tumingin sa malayo si Django at seryosong ibinahagi na muntik na nilang mapatay ang isang mahalagang inapo ng kanilang kulto. Kasunod nito ay isang hindi inaasahang alok ang binitawan ng Fourth Blood Star. Diretsahan nitong tinanong ang ating bida kung nais ba nitong ipagpatuloy ang naiwang hangarin ng kanyang lolo at formal na sumali sa kanilang pangkat. Nang marinig ang alok na iyon ay buong galang na yumuko ang ating bida at ipinahayag na isang malaking karangalan para sa kanya ang sumali sa kanilang hanay. Kalmado niya ring idinagdag na paniguradong matutuwa ang kanyang yumaong lolo sa naging desisyon niyang ito. Ngunit sa kabila ng magalang na pagtanggap na iyon ay bahagya siyang pinagpawisan at palihim na napabuntong hininga. Sa kanyang isipan ay lubos siyang nakahinga ng maluwag dahil nagawa niyang makaligtas mula sa tiyak na kamatayan, ngunit hindi niya maiwasang mapatanong sa sarili kung ano pa ang naging silbi ng kanyang muling pagkabuhay kung sa huli ay kusa rin pala siyang babalik at sasali sa pangkat ng Blood Cult. Dahan-daang kinalegan ng isang hangal ang makapal na lubod na nakagapos sa mga kamay ng ating bida. Kasunod nito ay buong pagpapasakop siyang yumuko hanggang sa sumayad ang kanyang ulo sa lupa kasabay ng malakas na pagsigaw ng pamilyar na sumpa ng katapatan para sa Blood Demon at ang pagnanais na pagharian ng dugo ang buong mundo. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay formal na binati ni Django ang ating bida at malugod itong tinanggap pabalik sa kanilang pangkat. Hindi na ito naghintay pa ng sagot at tahimik na tumalikod bago dahan-daang naglakad palayo sa gitna ng dilim. Naiwang nakaluhod ang ating bida at malalim na pinroseso ang kanyang naging kapalaran. Bagamat nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan ay wala siyang magawa kundi ang muling harapin ang mapait na katotohanan na pabalik na naman siya sa impyernong iyon.
sa kanyang isipan ay pumasok ang matinding panghihinayang na sana ay hinayaan na lamang niyang mahuli siya ng walang pinapatay na kalaban kung ganito rin naman pala ang magiging kahihinatnan ng lahat. Biglang napatigil sa paglalakad si Django na tila may mahalagang bagay na naalala. Dahan-dahan itong lumingon pabalik sa nakaluhod na bihag at kalmadong idineklara na isang malaking tadhana ang matagpuan nila ang isang inapo ng kanilang kulto, at bilang pabuya sa pagkakataong iyon ay malamig na nag-alok ang Fourth Blood Star na pagbibigyan niya ang isang kahilingan ng ating bida. Agad na nagulat ang ating bida at mabilis siyang pinagpawisan dahil sa hindi inaasahang alok na narinig. Nagtaka siya ng labis kung bakit magbibigay ng ganoong klaseng pabor ang isang makapangyarihang pinuno sa isang hamak na bata. Matapos ang malalim na pag-iisip ay mabilis niyang napagtanto na hindi iyon isang simpleng biyaya, kundi isang mapanganib na patibong na ginagamit ni Django upang subukan kung ano ang magiging reaksyon at isasagot niya. Nanatiling nakayuko ang ating bida at maingat na pinag-isipan ang kanyang isasagot dahil alam niyang mahirap basahin ang tunay na intensyon ng pinuno. Matapos makabuo ng ligtas na desisyon ay mahinahon siyang humiling na makuha pabalik ang kanyang maikling espada na kasalukuyang hawak ng kalaban, at idinahilan na isa itong mahalagang pamana mula sa kanyang ina. Bahagyang nagtaka si Django nang marinig ang dahilan ng bihag, at sa sumunod na sandali ay malamig nitong inutusan ang mahabang buhok na kalaban na ibigay ang hinihinging sandata. Nanlaki ang mga mata ng hangal sa naging utos na iyon at nanginginig na tinangkang tumutol, pilit nitong ipinaalala kay Django ang mga tauhan nilang napaslang ng ating bida gamit ang mismong maikling espadang iyon, ngunit halatang wala itong sapat na lakas ng loob upang tuluyang suwiin ang pinal na desisyon ng Fourth Blood Star. Hindi na hinayaan pa ni Django na humaba ang usapan, at malamig nitong ipinaalala sa kapitan na hindi na niya uulitin ang kanyang utos. Kasabay nito ay tahimik siyang naglahad ng kamay na tila naghihintay na agad na ibigay sa kanya ang hinihinging sandata. Dahil sa matinding takot sa nakakakilabot na presensya ng kanilang pinuno ay mabilis na sumunod ang mahabang buhok na kalaban, nanginginig ang mga kamay ng hangal habang maingat na iniaabot ang maikling espada kay Django. Matapos makuha ang sandata ay tahimik itong hinugot ng Fourth Blood Star mula sa kaluban. Kalmado niya itong sinuri sa kanyang harapan at idineklara na bagamat mukhang luma na ay isa pa rin itong napakagandang uri ng maikling espada. Hindi inaasahan ng ating bida ang sumunod na mangyayari, matapos purihin ang sandata ay bigla na lamang mahigpit na hinawakan ni Django ang mismong talam nito, walang anumang pag-aalinlangan at gamit lamang ang sariling lakas ay marahas nitong binali ang dulo ng maikling espada dahilan upang tumalsik ang naputol na bahagi. Kalmado ngunit malamig na ipinaliwanag ng Fourth Blood Star na kinakailangan pa ring magbayad ng sandatang iyon bilang kapalit sa pagdanak ng dugo ng kanilang mga tauhan. Pagkatapos ng walang awang paninira sa napakahalagang pamana ay tahimik na inabot muli ni Django ang sirang sandata. Nag-iwan ito ng isang seryoso at mabigat na babala na sana ay maging mas maingat na ang ating bida sa susunod na pagkakataong gamitin niya ang espadang iyon. Mabilis na inihagis ni Django ang sirang maikling espada pabalik sa nakaluhod na bihag, matinding bumaon ang sandata sa mismong harapan ng ating bida dahilan upang makaramdam siya ng malakas na pagyanig sa lupa kahit na tila dulo lamang ng mga daliri ang ginamit ng Fourth Blood Star upang bitawan ito. Bakas ang labis na pagkamangha at panlalamig ng dugo sa mukha ng ating bida habang nakatingin sa nakabaong talam, sa kanyang isipan ay lubos niyang napagtanto kung gaano talaga kakilabat ang lakas ng pinuno, at malinaw sa kanya na ang ginawang kilos na iyon ay hindi lang simpleng pagbabalik ng sandata kundi isang seryosong babala para sa kanya. Dahan-daang naglakad palayo si Django habang tahimik na nakaluhod lamang ang ating bida. Bagamat puno ng kaba ay tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag dahil ramdam niyang nawala na ang pagdududa ng kalaban at sa wakas ay nakaligtas na talaga siya sa pagkakataong ito. Mabilis na binasag ng isang hangal ang katahimikan ng magaspang nitong utusan ang ating bida na tumayo at huwag nang magtagal sa pagkakaupo. Bilang tugon ay mabilis at magalang na sumagot ang ating bida na pupulutin lamang niya ang kanyang sandata. Dahan-dahan niyang inabot ang malamig na puluhan ng sirang maikling espada, at sa kanyang isipan ay tahimik siyang nagpasalamat dahil kahit paano ay nakuha pa rin niyang muli ang mahalagang pamana. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakahinga ng maluwag ang ating bida ay isang nakakabinging tili ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang harapan. Sa susunod na sandali ay tuluyan ng lumitaw ang nakalutang na espiritu ng maikling espada ng pamilyang So na tila paputok na sa sobrang pagkabigla at inis. Halos mangiyak-ngiyak ang espiritu habang sapo ang kanyang ulo.
At galit na galit itong sumigaw kung ano ang gagawin ng ating bida sa kanyang naputol na buhok na direktang sumisimbolo sa mismong nawasak na talam ng sandata. Halatang hindi inaasahan ng ating bida ang ganoong klaseng pagwawala kaya napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang isipan. Upang pakalmeyan ang naghihimutok na espiritu ay tahimik siyang nangako na dadalhin niya ito sa isang panday upang maipaayos sa lalong madaling panahon. Patuloy sa pagmamaktol ang nakalutang na espiritu ng maikling espada ng pamilyang Su habang masamang nakatingin sa papalayo at nakatalikod na si Django. Gigil na gigil nitong isinigaw sa hangin na kung kaya lamang niyang gumalaw mag-isa ay matagal na niyang kinalbo ang walang hiyang pinunog bilang ganti sa ginawa nito sa kanyang buhok. Tahimik namang napangisi ang ating bida sa tinura ng espiritu at palihim na sumang-ayon sa kanyang isipan dahil gusto rin sana niyang makita ang mangyayaring iyon. Hindi kalaunan ay nagbago ang usapan ng seryosong magtanong ang espiritu kung totoong kabilang nga ang ating bida sa kinatatakutang blood cult. Puno ng pagtataka nitong inusisa kung bakit hindi man lang niya nalaman ang napakalaking detalyeng iyon mula pa noong una. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida sa ilalim ng tahimik na gabi at malalim na pinag-isipan ang kanyang isasagot. Inamin niya sa kanyang sarili na ang mga binitawan niyang salita kanina ay hindi buong kasinungalingan ngunit hindi rin naman buong katotohanan. At dahil sila na lamang dalawa ang magkasama ay napagdesisyonan ng ating bida na marahil ay oras na upang ipagtapat sa espiritu ang buong kwento ng kanyang nakaraan. Napansin ng espiritu ng espada ang biglaang pagbabago sa timpla ng ating bida kaya puno ng pagtataka nitong tinanong kung bakit bigla na lamang itong naging seryoso. Sa halip na sumagot ng direkta ay isang nakakagulat na katanungan ang binitawan ng ating bida. Seryoso niyang inusisa kung maniniwala ba ang espiritu kapag sinabi niyang bumalik siya sa nakaraan mula sa 10 taon sa hinaharap. Matapos marinig ang napakabigat na revelasyong iyon ay tuluyang natulala ang espiritu ng espada, puno ng pagkalito ang mukha nito habang blangkong nakatingin sa ating bida, at sa halip na mamangha sa pambihirang kwento ay tahimik na lamang itong napaisip kung tuluyan na bang nasaraan ng bait ang kanyang kausap. Nanatiling nakatayo si Django sa ilalim ng gabi at tahimik na pinagmamasdan ang naputol na dulo ng maikling espada sa kanyang kamay. Malalim itong nag-isip bago malamig na binalingan ang kalapit na hangal upang magbaba ng isang bagong utos. Seryosong inatasan ng 4th Blood Star ang kapitan na magpadala ng tauhan sa Yulang County upang palihim na imbestigahan ang angkan mula sa ina ng ating bida. Bakas ang matinding gulat sa mukha ng hangal nang marinig ang direktibang iyon. Kumunat ang noo nito at tila may isang mabigat na detalye siyang napagtanto kaya seryoso nitong tinanong ang pinuno kung naramdaman din ba nito ang bagay na iyon, at sa maikling palitan na iyon ay naging malinaw na mayroong isang kakaiba at mapanganib na lihim na napansin ang dalawa sa ating bida na hindi nila basta palalampasan. Tahimik na sumang-ayon si Django sa katanungan ng kanyang tauhan. Kalmado ngunit seryoso nitong ipinaliwanag na hindi na mahalaga kung totoo man o kasinungalingan ang mga binitawang salita ng ating bida kanina. Sa halip ay mas pinagtuunan ng pansin ng 4th Blood Star ang naging kakaibang kilos ng bihag sa gitna ng kanilang pag-uusap. Napansin niya na palihim nitong binabasa ang bawat galaw niya at pilit na inaalam ang kanyang mga tunay na intensyon na parang isang bihasa at batika na especially iya. Dahil sa nakakabahalang katangiang iyon ay mabilis na nagbigay ng mahigpit na babala si Django, malamig nitong inutusan ang hangal na bantayang mabuti ang bawat kilos ng ating bida dahil anuman ang tunay nitong panig ay masyado na itong maraming nalalaman tungkol sa kanilang kulto. Agad namang sumagot ang hangal upang tanggapin ang utos, at mula sa kanilang kinatatayuan ay seryoso nilang pinagmasdan ang paglayo ng ating bida sa ilalim ng tahimik na gabi. Tahimik na nagpatuloy ang gabi matapos sumakay ang ating bida at ang espiritu ng espada sa isang karwahe. Upang linawin ang lahat ng kanyang nalaman ay sinimulang buuin ng espiritu ang nakakabiglang kwento ng kanyang kasama. Kalmado nitong binuod na nabuhay ang ating bida bilang isang palihim na especially iyan ng blood cult sa loob ng mahabang 10 taon. Kasunod nito ay seryoso nitong idinagdag na matapos ang lahat ng paghihirap ay pinatay siya ng walang kalaban-laban bago bigla na lamang nagising pabalik sa kasalukuyang panahon. Tahimik lamang na nakaupo ang ating bida sa isang sulok ng madilim na karwahe at matiyagang pinakinggan ang bawat salita ng espiritu ng espada. Patuloy sa pagsasalita ang espiritu at namanghang na pagtanto na hindi lamang basta bumalik ng 10 taon ang kanyang kasama. Sa kabilang banda ay malalim ding napaisip ang ating bida. At tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na ang tanging dahilan kung bakit niya nagagawang makausap ang espiritu ngayon ay dahil mismong sa himala ng kanyang muling pagkabuhay. Tuluyan nang
Naliwanagan ng espiritu ng espada sa mga ikanikilos ng ating bida, tila may halong pang-asar nitong sinabi na kaya pala hindi na siya kasing tanga ng nakilala nito noon, bahagyang napangiwi ang ating bida at tahimik na napaisip kung ganoon ba talaga kababa ang naging tingin sa kanya ng espiritu noon pa man. Nagpatuloy sa pagsasalita ang espiritu ng espada at prangkang pinuna ang napakamalas na kapalaran ng kanyang kasama, ipinaalala nito na matapos ang lahat ng pinagdaanan ng ating bida upang makabalik ng 10 taon sa nakaraan ay nauwi rin lamang ang lahat sa muli nitong pagkadakip ng kinatatakutang blood cult. Dahil sa sitwasyon na iyon ay isang mabigat na tanong ang idinagdag ng espiritu ng espada, tahasan nitong inusisa kung hindi ba mas magiging madali ang lahat kung tuluyan na lamang niyang inabandona si Osong bago pa man mangyari ang gulo. Seryosong napatingin sa ibaba ang ating bida nang marinig ang pangalan ng bata, at sa kanyang isipan ay pinal niyang idineklara na hinding-hindi niya kailanman magagawang iwanan ito. Tuluyang bumalik ang isipan ng ating bida sa mga naging alaala nila ni Osong noong nagdaang panahon. Tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na sa kanyang nakaraang buhay ay ang bata lamang ang kaysa isang tao na trumato sa kanya ng maayos at nagparamdam sa kanya na siya ay isang tunay na tao. Ngunit ang magandang alaalang iyon ay mabilis na napalitan ng isang malagim na trahedya. Malinaw na bumalik sa kanyang isipan ang eksaktong araw na ito sa nakaraan kung saan walang pag-aalinlangang ibinuwis ni Osong ang sarili nitong buhay upang iligtas siya mula sa isang nakakamatay na hiwa ng kalaban. Matapos balikan ng mapait na nakaraan ay tahimik na ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata habang kalmadong nakaupo sa loob ng karwahe. Sa buong panahon na nanatili siya sa kinatatakutang blood cult ay nagdala siya ng napakabigat na utang na loob para sa bata, kaya naman pinal niyang pinangatawanan na ang pagliligtas niya kay Osong sa araw na ito ay simpleng pagbabayad lamang ng utang na iyon. Mabilis na winaksi ng ating bida ang mga malulungkot na alaala. Sa kanyang isipan ay pinal niyang idineklara na tapos na ang lahat ng iyon at ang kailangan na lamang niyang pagtuunan ng pansin ngayon ay ang kanyang sariling buhay, ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay mabilis na binasag ng espiritu ng espada, may halong panunuyan nitong napansin na tila nananatili pa ring uto-uto ang kanyang kasama kahit pa nagamit ito ng mahabang 10 taon. Bahagyang nagulat ang ating bida at napangiwi sa diretsahang patama na iyon. Bago pa man siya makasagot ay naging seryoso ang mukha ng espiritu ng espada at mariing tinawag ang kanyang pangalan. Direkta nitong ipinaalala na ang impormasyon ay isang makapangyarihang sandata, at bilang isang dating especially iya ay dapat mas alam ng ating bida na hawak na niya ngayon ang pinakamatinding alas laban sa lahat. Seryoso at halos pasiga na nagpaliwanag ang espiritu ng espada upang tuluyang buksan ang isipan ng ating bida. Direkta nitong ipinaalala na alam na niya ang lahat ng kamalasang darating sa kanyang buhay kaya madali na niya itong maiiwasan, at higit sa lahat ay maaari pa niya itong baliktarin upang maging pabor para sa kanyang sarili. Natigilan ang ating bida at tahimik na napatingin sa itaas para ay proseso ang mga binitawang salitang iyon, bahagya siyang pinagpawisan ng tuluyang malanawan ang kanyang isipan, pabor siyang sumang-ayon sa narinig. At napagtanto niyang isang malaking pagkakamali kung makukontento na lamang siyang simpleng makaligtas gayong hawak na niya ang buong 10 taon ng mahalagang impormasyon na maaaring magpabago sa kanyang kapalaran. Tuluyan ng sumang-ayon ang ating bida sa mga naging payo ng kanyang kasama, kalmado niyang inamin na tama ito at dapat nga niyang lubusin ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya, puno naman ng sigla na sumagot ang espiritu ng espada at iginiit na hindi na dapat pang mabuhay bilang isang talunan ang ating bida. Ngunit dahil sa sobrang pagkasabik ay hindi napansin ng ating bida na napalakas ang kanyang boses dahilan upang mapatingin sa kanya ang ibang mga bihag sa loob ng karwahe. Agad siyang natigilan ng paalalahanan siya ng espiritu na paniguradong iisipin ng mga kasama niya na kinakausap niya ang kanyang sarili. Upang pagtakpan ang sitwasyon ay palihim na pinagsabihan ng ating bida ang espiritu na hinaan ang boses nito, at sa kanyang isipan ay tahimik siyang napangiwi dahil masyado lamang siyang nadala ng emosyon. Matapos pakalmeyan ang sarili ay muling bumalik sa pagiging seryoso ang ating bida at malalim na napaisip, pinal niyang idineklara na napakaraming magagandang pagkakataon ng siguradong magbubukas para sa kanya mula ngayon. At kasabay ng pagtingin sa kanyang mga kamay ay umusbong ang isang matinding pag-asa na baka sa pagkakataong ito ay maaari na siyang muling matuto at magsanay ng martial arts. Mabilis na binasag ng espiritu ng espada ang pag-asa ng ating bida ng seryoso nitong itanong kung paano siya muling matututo ng martial arts gayong tuluyan ng nawasak ang kanyang dantian.
Sa halip na sumagot ay tahimik na napaisip ang ating bida at inamin na hindi pa rin naman ganoon kasigurado ang impormasyong hawak niya tungkol sa bagay na iyon. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang malalim na pagmumuni-muni at nagdesisyon na ipagpaliban muna ang ideyang iyon. Para sa kanya ay kahit totoo pa ang kanyang nalalaman ay mangyayari pa iyon sa malayong hinaharap kaya mas mabuting isantabi muna ito. Agad namang nakaramdam ng pagkadismaya ang espiritu ng espada sa naging takbo ng isipan ng ating bida. At tila nababagot itong nagreklamo dahil naputol ang pananabik nito sa mga susunod na mangyayari. Sa susunod na sandali ay dahan-daw ang lumingon palayo ang espiritu ng espada at nag-umpisa na namang magbukas ng panibagong usapan na tila may kakaiba itong nais imungkahi. Seryosong nagpatuloy ang espiritu ng espada at nag-alok ng isang pambihirang pabor. Buong pagmamalaki nitong tinanong kung gusto ba ng ating bida na turuan siya nito ng martial arts sakaling makapag-ipon na siyang muli ng internal energy. Mabilis na nagulat ang ating bida sa kanyang narinig, at puno ng pagdududa siyang napaisip kung tama ba ang kanyang pagkakaintindi na ang isang espiritu ang magiging guro niya. Bakas ang matinding kumpiyansa at pananabik sa mukha ng espiritu ng espada nang kumpirmahin nito ang kanyang inaalok. Masigla nitong ipinaliwanag na ang ituturo nito ay isang napakapambihirang pamamaraan sa paggamit ng maikling espada na tanging ang dati pa nitong master ang nakakaalam. Idinagdag pa nito na malamang ay siya na lamang ang nag-iisang nakakaalam ng nasabing teknik sa kasalukuyang panahon. Ngunit sa halip na mamangha ay isang matamlay at kalmadong reaksyon lamang ang iginanti ng ating bida. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatingin sa sirang hawakan ng kanyang sandata. Hindi pa rin lubos maisip na mag-aaral siya ng martial arts mula sa isang mismong espada, dahil sa labis na pagkadismaya ay tahimik at pinal niyang tinanggihan ang ideya sa kanyang isipan at idineklara na hinding-hindi mangyayari ang ganoong klaseng kalokohan. Halatang ninas ang espiritu ng espada sa naging pagdududa ng ating bida kaya mabilis itong sumigaw upang ipagtanggol ang sariling kakayahan. Buong pagmamalaki nitong ipinaalala ang isang lumang kasabihan tungkol sa halaga ng karanasan, at mariing iginiit na paniguradong mas marami itong alam kumpara sa kanya. Walang preno sa pagsasalita ang espiritu at sapilitang inutusan ang ating bida na makinig ng mabuti upang malaman kung paano ang tamang paggawa ng mga bagay-bagay, dahil wala ng takas ay napabuntong hininga na lamang ang ating bida at tahimik na sumang-ayon sa kanyang isipan upang mapakalma ang kanyang kasama. Ngunit bago pa man magpatuloy ang kanilang usapan ay isang hindi inaasahang reaksyon ang biglang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa kanyang mismong kanang palad ay biglang umusbong at mabilis na gumapang ang isang kakaiba at malakas na asol na enerhiya. Agad na natigilan ang ating bida at puno ng pagtatakang napatingin sa kanyang kamay na ngayon ay nababalot ng isang misteryosong kapangyarihan. Mabilis na binalot ng matinding gulat ang ating bida nang bigla na lamang lumakas ang misteryosong asol na enerhiya mula sa kanyang kamay at tuluyang naging nagliliyab na apoy na pumulibot sa kanyang buong katawan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung saan nagmumula ang pambihirang kapangyarihang iyon na tila mabilis na lumalamon sa kanyang presensya. Sa susunod na sandali ay biglang nagbago ang buong paligid at natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang malawak at madilim na espasyo na napapalibutan ng mga kumikinang na bituin at umaagos na asol na enerhiya. Kasabay ng nakakapanibagong tanawing iyon ay napansin niyang nawala ang pang-itaas niyang kasuotan, kaya naman lalong kumunat ang kanyang noo habang seryosong inilibot ang paningin upang alamin kung nasaan siya at kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo ay isang hindi pamilyar na boses ang biglang umalangaw. Misteryoso nitong idineklara na dahil nakuha na ng ating bida ang tinatawag na sword mind ay tuluyan ng magbubukas ang kanyang hinaharap. Bahagyang natigilan ang ating bida nang marinig iyon dahil mabilis niyang napagtanto na ang malamig na tinig na iyon ay malinaw na hindi nagmumula sa espiritu ng espada. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim ay isang malaking ipu-ipo ng asol na enerhiya ang biglang namuo sa kanyang harapan, mabilis itong nagpakawala ng isang nakakasilaw na liwanag dahilan upang mapapikit ang ating bida at harangan ang kanyang mga mata habang gulong-gulo ang isipan kung ano ba talaga ang nangyayari sa kakaibang lugar na iyon. Napasinghap ng malalim ang ating bida kasabay ng kanyang biglaang pagbalik sa realidad. Mabilis siyang napatingin sa paligid at napagtantong nakabalik na siya sa loob ng madilim na karwahe. Bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang mapansin niyang patuloy pa ring naglalabas ng kakaibang asol na enerhiya ang kanyang kanang kamay, at sa kanyang isipan ay hindi niya lubos maintindihan kung ano ang nangyari sa misteryosong dimensyon na iyon.
Bago pa man niya tuluyang maproseso ang sitwasyon ay inis na sumigaw ang espiritu ng espada, galit nitong pinagsabihan ng ating bida dahil bigla na lamang daw lumipad ang isip nito at hindi man lang nakinig sa kanyang mahabang pagpapaliwanag tungkol sa mga hakbang ng martial arts. Sa halip na humingi ng tawad ay hindi na pinansin ng ating bida ang pagmamaktol ng kanyang kasama, puno ng pagkalito niyang ipinakita ang kanyang umiilaw na kamay at seryosong tinanong ang espiritu ng espada kung nakikita rin ba nito ang pambihirang asol na enerhiya na nananatili sa kanyang palad. Iniharap ng ating bida ang kanyang kamay upang ipakita ito sa espiritu ng espada. Seryoso niya itong inutusan na suriing mabuti ang mga kakaibang tuldok sa likod ng kanyang palad na direktang bumubuo sa porma sayon ng Big Dipper. Ngunit sa halip na mamangha ay kumunat ang noo ng espiritu at mabilis na sumabog sa galit, pasigan itong iginiit na wala itong nakikitang anumang porma sayon kundi ang walang kwentang kamay lamang ng ating bida, dahil sa pag-aakalang pinagtitripan lamang siya ay inakusahan pa nito ang ating bida na nakatulog sa kalagitnaan ng kanyang matiyagang pagtuturo ng martial arts. Sa labis na iniis ay nagdesisyon ang espiritu ng espada na putulin na ang kanilang usapan, mataray nitong idineklara na hindi na ito magsasalita pa at mahigpit na nagbilin na huwag siyang hanapin hanggang hindi pa sila nakakarating sa kanilang destinasyon. Pagkatapos magbitiw ng mga salitang iyon ay mabilis na naglaho ang espiritu at naiwang mag-isa ang ating bida sa dilim, kalmado siyang napatingin muli sa kanyang palad, at doon niya tuluyang napagtanto na tanging siya lamang ang nakakakita sa misteryosong marka na iyon. Kalmadong nakaupo ang ating bida at nakapikit na mahigpit na hinawakan ang kanyang maikling espada, upang asarin ang nagtatampong espiritu ng espada ay seryoso siyang humingi ng paumanhin, sabay tanong kung magiging maayos lang ba ang kalagayan nito dahil aabutin pa ng 15 araw bago sila tuluyang makarating sa kanilang paruroonan. Agad namang natigilan ang espiritu ng espada nang mapagtanto ang haba ng panahong iyon kaya mabilis nitong binawi ang nagpadalos-dalos na desisyon. Tarantang nagdahilan ng espiritu na ang ibig lamang nitong sabihin ay sobrang napagod lang ito sa kanilang naging usapan, tahimik na lamang na napangisi ang ating bida sa naging nakakatawang reaksyon ng kanyang kasama at tuluyan ng pumayag sa palusot nito upang matapos na ang kanilang munting asaran. Humiga ang ating bida sa ibabaw ng mga dayami at kalmadong itinaas ang kanyang kamay upang muling pagmasdan ng misteryosong kapangyarihan. Patuloy na naglalabas ng asol na enerhiya ang kanyang palad kaya hindi niya maiwasang magtaka kung ano ba talaga ang kababalaghang nasaksihan niya kani-kanina lamang. Sa kanyang malalim na pagsusuri ay mabilis niyang napagtanto na ang asol na apoy na ito ay eksaktong kapareho ng enerhiyang lumitaw bago siya tuluyang mamatay at bumalik sa nakaraan. Dahil sa mahalagang detalyeng iyon ay nabuo ang isang matibay na konklusyon sa kanyang isipan, at buong kumpiyansa niyang idineklara na ang pambihirang kapangyarihang ito ay siguradong may direktang kinalaman sa mga lihim na talaan ng Sword Immortal. Patuloy ang naging paglalakbay ng grupo sa ilalim ng liwanag ng araw, habang nasa daan ay nanatiling nakahiga ang ating bida sa ibabaw ng mga dayami sa loob ng karwahe. Kalmado niyang nakataas ang kanyang kanang kamay at seryosong nakatitig dito. Sa kanyang isipan ay palihim siyang nagtataka kung bakit hindi na muling nagpapakita ang misteryosong asol na enerhiya, at malalim niyang inisip kung ano ba ang dapat niyang gawin upang muli itong mapalabas. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni at pagsubok na palabasan ang kapangyarihan ay bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na tunog na tila nagmula sa labas, agad na natigilan ang ating bida at nawala ang atensyon sa kanyang kamay, mabilis siyang napabangon at tahimik na napagtanto na bigla na lamang huminto ang kanilang sinasakyang karwahe sa gitna ng daan. Mabilis na nabasag ang tahimik na atmosfera sa karwahe nang marahas na bumukas ang kahoy na pintuan nito. Isang hangal na nagbabantay ang tumambad sa silaw ng liwanag at pasiga na inutusan ng ating bida kasama ang iba pang mga bihag na gumising na. Galit nitong sinumbat na masyado na silang nagpapakasarap sa buhay kaya kailangan na nilang tumayo at lumabas sa lalong madaling panahon. Upang masigurong walang lalaban ay seryosong nagbanta ang hangal na papatayin agad nito sa mismong kinatatayuan ng sinumang magtatangkang gumawa ng kahit anong kalokohan, dahil sa takot ay wala nang nagawa ang mga nakataling bihag kundi dahan daw ang tumayo at tuluyan ng sumunod sa nais ng lalaki. Paglabas mula sa madilim na karwahe ay napaharang ng kamay ang ating bida sa kanyang mukha nang biglang salubungin siya ng nakakasilaw na sikat ng araw, agad na. Umalangaw-ngaw ang malakas na boses ng isang hangal na marahas na nag-uutos sa mga bihag na bilasan ang paglalakad at magtipon sa unahan ng malawak na kampo. Sa gitna ng kaguluhan ay pamilyar na lumitaw ang espiritu ng espada na naghihikab pa,
at inis na nagtanong kung nasaan na ba sila dahil sa sobrang ingay ng paligid. Kalmado ngunit seryosong inilibot ng ating bida ang kanyang paningin sa mga naglalakihang istruktura, at sa kanyang isipan ay pinal niyang tinukoy na natagpuan na nila ang kanilang sarili sa loob ng kinatatakutang Six Blood Valley. Tahimik na pinagmasdan ng ating bida ang kabuuan ng paligid at sa kanyang isipan ay pamilyar niyang kinilala ang lugar bilang isa sa mga pangunahing base ng Blood Cult. Pinal niyang idineklara na ito ang mismong pasilidad kung saan nila dinadala at sinasanay ang mga batang kinidnap upang maging mga walang pusong mandirigma ng kanilang kulto. Nang marinig ang malagim na katotohanang iyon ay hindi naiwasang menas ng espiritu ng espada. Sarkastiko nitong kinwestiyon ang salitang edukasyon na ginamit ng ating bida at may halong pagkaawang na pagtanto na ang lahat pala ng mga kasama nilang kaawa-awang bata roon ay biktima rin ng marahas na pandurukot. Pagkatapos ay itinuon ng ating bida ang kanyang buong atensyon sa isang matikas na lalaking nakatayo sa itaas ng entablado. Malinaw na nakatatak sa kanyang alaala ang pagkakakilanlan ng taong ito kaya seryoso niya itong kinilala sa kanyang isipan bilang sigusanguong na siyang tagapamahala ng buong pagsasanay sa Six Blood Valley at opisyal na kapitan ng kinatatakutang Destruction Blood Squad. Tahimik na nagmamasid ang ating bida sa paligid nang biglang may isang mapang-asar na boses ang bumasag sa kanyang atensyon. Walang pasintabi siyang tinawag nito bilang isang walang kwentang tao mula sa Yulang County. Kasunod ng panunuyang iyon ay isang sinadyang pagbangga sa kanyang balikat ang mabilis na nagpalingon sa kanya upang alamin kung sino ang pangahas na gumawa niyon. Agad na natigilan ang ating bida nang makilala niya ang dalawang pamilyar na mukha sa kanyang harapan na sina Song Juabek at Song Woo-hyun. Nakangisi ng nakakairita si Song Juabek at mayabang nitong ipinaalala na umasta pa naman daw ang ating bida na alam nito ang lahat noong nasa taberna sila ngunit sa dulo ay pare-pareho rin naman pala silang nadakip. Kalmadong sinabi ng ating bida na akala niya ay nakatakas na ang dalawa dahil hindi niya ang mga ito nakita kanina. Sa kanyang isipan ay tahimik niyang napagtanto na muli nang nagkasama ang tinaguriang Black and White Twin Demons. Sa kabila ng panunukso ng kaharap ay inamin pa rin ng ating bida na natutuwa siyang makakita ng mga pamilyar na mukha sa ganoong klaseng lugar. Ngunit sa halip na matuwa ay bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Song Juabek at pasigaw itong nagtanong kung bakit hindi nakatali ang ating bida. Bakas ang matinding gulat sa mukha nito nang mapansin ang malaking kaibahan ng kanilang sitwasyon gayong silang magkapatid ay parehong mahigpit na nakagapos. Bahagyang napakamot na lamang sa kanyang ulo ang ating bida at alang-inang sinabi na medyo komplikado ang naging karanasan niya, dahil sa naging sagot na iyon ay lalo lamang naintriga si Song Juabek at mabilis itong nagpumilit na alamin ang buong kwento sa likod ng malayang pagkilos ng ating bida. Bago pa man makasagot ang ating bida sa tanong ni Song Juabek ay biglang umalangaw ang malakas na sigaw mula sa unahan, isang nakamaskarang hangal ang matikas na nakatayo sa itaas ng bato at mariing inutusan ang lahat ng bihag na tumahimik at makinig ng mabuti. Nawala ang atensyon ng lahat sa kani-kanilang usapan at mabilis na napatingin sa lalaki. Seryoso nitong itinuro gamit ang kanyang hinlalaki ang isang malaking entablado sa kanyang likuran kung saan nakatayo ang ilang opisyal. Walang anumang paligoy-ligoy siyang nagdeklara na mag-uumpisa siyang magbilang ng hanggang 5, at bago pa man matapos ang oras na iyon ay mahigpit niyang inutusan ang lahat na tumakbo ng mabilis papunta sa naturang lugar. Naiinis na nagreklamo si Song Juabek na kung gusto raw ng mga itong patakbuhin sila ay dapat man lang nakalagan muna ang kanilang mga nakataling kamay. Para sa kanya ay isang malaking kalokohan na sumunod sa ganoong sitwasyon. Ngunit mabilis na natigil ang kanyang pagmamaktol nang mapansin ang biglaang pagkilos ng ating bida. Nagtataka niya itong tinawag gamit ang nakasanayang panunuya at pilit inalam kung talagang tatakbo ba ito. Sa halip na makipagtalo ay dahan daw ang lumingon ang ating bida nang may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Direkta niya silang binalaan na kailangan nilang sundin ang lahat ng kanyang gagawin kung ayaw pa nilang mamatay ng maaga. Agad na natigilan sina Song Juabek at Song Woo-hyun sa bigat ng binitawang salita. At bakas ang matinding pagkalito sa mukha ng magkapatid bago tuluyang itanong ni Song Juabek kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng nakakakilabot na babaalang iyon. Hindi na nag-abala pang magpaliwanag ang ating bida at mabilis na tumakbo palayo, walang anumang pag-aalinlangan siyang sumugod paakyat ng hagdan papunta sa entablado upang sundin ang utos ng nakamaskarang hangal. Dahil sa biglaang pagkilos na iyon ay naiwang nakatayo sina Song Juabek at Song Woo-hyun na parehong puno ng pagtataka habang nakatingin sa kanyang papalayo na figura.
pasigaw na tinawag ni Song Juabak ang ating bida at inis na idiniin ang kanyang tanong kung ano ba talaga ang ibig nitong sabihin. Sa tindi ng kanyang pagkalito ay sa pilitan nitong inutusan ang ating bida na kahit papaano ay ipaliwanag man lang nito kung ano ba talaga ang nangyayari sa paligid nila. Walang anumang pag-aalinlangan na sinimulan ng nakamaskarang hangal ang kanyang pagbibilang, dahil sa matinding pagkalito sa mabilis na takbo ng mga pangyayari ay napamura na lamang si Song Juabak. At pilit nitong inaya ang kapatid na si Song Woo-hyun na tumakbo na rin muna sila upang makaiwas sa anumang posibleng parusa. Mabilis namang sumang-ayon si Song Woo-hyun na halatang pilit pinapakalma ang sariling kaba. Ngunit bago pa man sila tuluyang makahakbang ay isang matalim na presensya ang naramdaman nila mula sa likuran kung saan isang hangal ang biglang humugat ng patalim. Sa susunod na sandali ay walang awang hiniwa ng hangal ang isa sa mga bihag na hindi kaagad nakatakbo dahilan upang marahas na sumabog ang dugo nito sa hangin. Kasabay ng malamig na pagbagsak ng walang buhay na katawan ng biktima ay umalangaw-ngaw ang nakakabinging tili ng isang kalapit na babae, at sa madugong sandaling iyon ay tuluyan ng naramdaman ng lahat ang malagim na katotohanan na hindi nagbibiro ang mga taong dumakip sa kanila. Mabilis na kumalat ang matinding takot sa buong paligid nang magsimula ang walang awang patayan. Nanlaki ang mga mata ng isang babaeng bihag at napasigaw ito sa matinding gulat nang tumalsik ang mainit na dugo sa mismong mukha nito. Walang pakundangang pinagsasaksak at hiniwa ng mga hangal ang sinumang naiwan at mabagal kumilos dahilan upang mabilis na magkulay pula ang tuyong lupa. Dahil sa nakakakilabot na eksenang iyon ay mas lalong binilisan nina Song Woo-hyun at Song Juabak ang kanilang pagtakbo. Pasigaw na binalaan ni Song Woo-hyun ang kanyang kapatid na tignan ang nangyayari sa kanilang likuran. Nang makita ni Song Juabak ang patuloy na pagpaslang ay napamura na lamang ito at tuluyan ng naramdaman ang seryosong banta sa kanilang mga buhay. Sa gitna ng kanilang mabilis na pagtakbo ay bakas ang matinding gulat sa mukha ni Song Juabak nang mapagtanto niyang eksaktong nangyayari na. Naman ang mga binalaan ng ating bida kani-kanina lamang, dahil sa labis na kaba ay mabilis siyang napamura at mariing sinabihan ang kanyang kapatid na si Song Woo-hyun na kailangan nilang sundin ang lahat ng gagawin nito. Kahit hindi nila lubos maintindihan ang buong sitwasyon ay walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Song Woo-hyun dahil malinaw na iyon na lamang ang tanging paraan upang sila ay makaligtas. Matapos ang matinding pagtakbo ay nakarating din ang humahanggos at pinagpapawisang magkapatid sa unahan, at doon ay naabutan nilang kalmadong nakaluhod ang ating bida habang tahimik na naghihintay sa susunod na mangyayari. Mula sa itaas ng entablado ay tahimik na pinagmasdan ni Gu Sangwon at ng isang babaeng opisyal ang mga bagong dating na bihag. Labis na nagtaka si Gu Sangwon nang makita niyang maayos na nakaluhod sa kanilang harapan ang ating bida kasama sina Song Juabak at Song Woo-hyun kahit wala pa namang nag-uutos sa mga ito. May halong pagkamangha niyang sinabi na hindi pa kailanman nangyari ang ganitong klaseng eksena sa buong kasaysayan ng kampo, at tila hindi siya makapaniwala na may mga bihag na agad alam kung paano lumuhod at magbigay galang bago pa man sila tuluyang turuan. Agad namang sumingit ang babaeng opisyal at kalmadong tinukoy ang ating bida bilang ang mismong batang inireport noon ni Kapitan O. Nang marinig iyon ay mabilis na naalala ni Gu Sangwon ang nasabing ulat, at nakangisi nitong kinumpirma na ito nga ang bihag na mahigpit na iginigiit ang kanyang sarili bilang isang lehitimong inapo ng mismong kulto nila. Nakapahalukip-kap na lumutang ang espiritu ng espada sa tabi ng ating bida at pabirong pinuna ang mabilis nitong pagkilos. Mangha itong nagkomento na nagagawa na nitong sumunod sa lahat ng patakaran kahit wala pang nagtuturo kaya para na siyang isang tunay at ganap na miyembro ng blood cult. Kalmado namang sumagot ang ating bida at ipinaliwanag na bilang isang nagpapanggap na inapo ay kailangan niyang gawin iyon upang makaiwas sa anumang paghihinala ng mga kalaban. Seryoso niya ring idinagdag na kung hindi siya susunod ng maayos ay paniguradong bubugbugin siya ng mga opisyal at gagawing halimbawa para takutin ang iba pang mga bihag. Mabilis na sumang-ayon ang espiritu ng espada na isa nga iyang malaking problema kaya naiintindihan nito ang kanyang maingat na pagpaplano. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas mahaba ay biglang bumasag sa katahimikan ng isang napakalakas na boses mula sa itaas ng entablado, at mahigpit nitong inutusan ang lahat ng nasa ibaba na makinig at ibigay ang kanilang buong atensyon. Buong pagmamalaking inanunsyo ni Gu Sangwon sa harap ng lahat na dapat silang maging masaya dahil sila ay mga espesyal na napili. Seryoso niya pang idinagdag na ang mismong kalooban ng dakilang Blood Demon ang tapat na nagdala sa kanila sa loob ng kinatatakutang Blood Cult. Mabilis na kumalat ang matinding gulat at takot sa hanay ng mga bihag nang marinig nila ang tunay na pangalan ng grupong dumakip sa kanila.
Halos hindi makapaniwala ang ilan sa kanila at kinakabahang napabulong kung totoong nasa loob nga sila ng malupit na kulto. Ngunit sa gitna ng naghaharing tensyon ay bigla na lamang tumayo ang isang matapang na bihag at galit na pinatigil ang mga kalokohang sinasabi ng opisyal. Lakas loob nitong isinambat na hindi kailanman matatawag na isang pagpili ang kanilang sinapit dahil ang tanging ginagawa lamang ng grupo ay walang awang pumatay at mangidnap ng mga tao. Napaisip ang espiritu ng espada sa matapang na tinura ng bihag kaya bahagya itong lumutang sa tabi ng ating bida. Sumang-ayon ito na tama naman ang ipinaglalaban ng lalaki ngunit nag-aalala itong nagtanong kung ayos lang ba para rito ang umasta ng ganoon sa harap ng mga opisyal. Nanatiling nakapikit ang ating bida at kalmadong sumagot na siguradong gagawin itong isang malagim na halimbawa ng kulto. Nang marinig iyon ay nanlaki ang mga mata ng espiritu ng espada, at kinakabahan nitong inusisa kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang madugong pagkitaw sa buhay ng lalaki. Seryoso itong kinumpirma ng ating bida kaya mabilis na nabalot ng tensyon ang kanilang usapan habang tahimik na hinihintay ang nakakakilabot na hakbang ng kalaban. Walang anumang takot na isinigaw ng matapang na bihag na paniguradong may kalalagyan ng grupo kapag nalaman ng Murem Alliance ang malagim nilang ginagawa. Sa eksaktong sandaling iyon ay tahimik na humugot ng espada ang isang hangal sa mismong likuran ng nagwawalang lalaki. Bago pa man ito matapos ang kanyang banta ay mabilis na bumagsak ang isang matalim at marahas na hiwa na may kasamang pulang enerhiya dahilan upang tuluyan ng makitil ang kanyang buhay. Sa malamig na pagbagsak ng dagwang katawan ng biktima ay tahimik na pinaalalahanan ng ating bida ang espiritu ng espada na hindi kailanman magdadalawang isip ang blood cult na pumatay ng sinumang itinuturing nilang mahina. Hindi makapaniwala ang espiritu ng espada sa nasaksihang kalupitan mula sa mga kalaban. Bakas ang matinding gulat sa kanyang boses nang punahin niya kung gaano kawalang awa ang mga ito na basta na lamang pumapatay pagkatapos ng mahabang paghihirap para lang madakip ang mga bihag. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida habang tahimik na nakayuko, at seryoso niyang inamin na ang madugong paraang ito ay isang napaka-epektibong hakbang upang magtanim ng matinding takot at pilitin ang lahat na sumunod sa kulto. Pagkatapos ng nakakakilabot na pamamaslang ay malamig na lumingon ang hangal na may bahid pa ng sariwang dugo sa mukha. Buong kay abangan nitong binalaan ang nanginginig na grupo na malaya silang magsalita tulad ng pinatay na lalaki kung gusto rin nilang matulad sa malagim na sinapit nito, dahil sa matinding pressure at banta sa kanilang mga buhay ay wala ni isa man sa mga bihag ang nagtangkang umimik o tumingin ng diretsyo sa kalaban. Dahil sa kilabot na naramdaman ay agad na inusisa ng espiritu ng espada kung paano ba nagawang makaligtas ng ating bida sa ganitong klaseng impyerno noong kanyang nakaraang buhay. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ng ating bida habang inaalala ang mapait na nakaraan. Walang anumang pagmamalaki niyang inamin na nabuhay siya ng 10 taon sa lugar na iyon sa pamamagitan ng pagiging sunod sa Niren at pagpapakaalipin na parang isang aso sa harap ng mga walang pusong kalaban. Bumalot ang matinding tensyon sa paligid ng formal na ideklara ni Gu Sangwon na magsisimula na ang seremonya para sa pagpasok sa kanilang kulto. Mula sa itaas ng entablado ay dahan-dahang iginala ng opisyal ang kanyang paningin sa mga nakaluhod na bihag hanggang sa tumigil ito sa pinakaunahan. Bahagyang umisi si Gu Sangwon bago mabilis na binalingan ang ating bida na tahimik lamang na naghihintay sa ibaba. Direktang itinuro niya ito sa harap ng karamihan at seryosong tinanong kung mayroon ba itong ideya sa kung ano ang eksaktong laman ng kahon na hawak ng babaeng opisyal sa kanyang tabi. Kalmadong nakaluhod ang ating bida at walang anumang pag-aalinlangang sinagot ang tanong ni Gu Sangwon. Direkta niyang tinukoy na ang nilalaman ng kahon ay ang kinatatakutang blood parasite. Dahil sa isinagot na iyon ay bakas ang matinding kaba sa mukha ni Song Juabak na nakaluhod lamang sa kanyang tabi. Mabilis namang tumugon ang opisyal mula sa itaas at mahigpit nitong inutusan ang ating bida na ipaliwanag ng maayos sa mga kapwa bihag nito sa likuran kung ano nga ba talaga ang nasabing parasito. Dahan-daang iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata na may napakaseryosong ekspresyon, at sa sandaling iyon ay tahimik siyang naghanda upang ibunyag sa lahat ang malagim na katotohanan. Seryosong sinimula ng ating bida ang kanyang pagpapaliwanag sa nakakakilabot na laman ng kahon upang malaman ng lahat ang kanilang kahihinatnan. Tahimik niyang ibinunyag na ang makamandag na insektong iyon ay sadyang itatanim sa pinakaloob ng kanilang dibdib upang matiyak na hindi kailanman magtataksil ang mga bagong miyembro sa kulto. Lumingon siya ng bahagya sa kanyang likuran upang direktang harapin ang mga kasama. Buong diin niyang idinagdag na kapag nasa loob na ng katawan ng parasito ay kailangan nilang uminom ng life pill ng kulto bawat 24 na oras.
binalaan niya ang mga ito na kapag pamalya sila sa pag-inom ay tiyak na magwawala ang insekto sa loob ng kanilang dibdib at magdudulot ng matinding pinsala. Dahil sa nakakapanghilakbot na katotohanang iyon ay mabilis na nanlamig ang dugo ni Song Woo-hyun, bakas ang matinding takot at pagkalito sa kanyang pinagpapawisang mukha, at nanginginig niyang tinanong ang ating bida kung paano nito nalaman ang lahat ng mga detalyeng iyon ng napakalinaw. Bakas ang tuwa sa mukha ni Gu Sangwon na nakatingin mula sa itaas ng entablado, pinuri niya ang ating bida at sinabing perpekto ang naging paliwanag nito, na nagpapatunay lamang na isa nga itong tapat na inapo ng kanilang kulto. Nang marinig ang revelasyong iyon ay nanlaki ang mga mata ni Song Juabak sa matinding gulat, bahagya itong pinagpawisan habang masamang nakatingin sa ating bida, at puno ng galit nitong inakusahan ang kanyang kasama na isa palang palihim na especially iyan ang kinatatakutang kulto. Sa halip na tulungan ng ating bida ay lumutang pa sa tabi nito ang espiritu ng espada para makisali sa pang-asar, masigla nitong tinukso ang ating bida na huli na ito sa wakas, at pabirong idinagdag na baka nga totoong especially iya ito sa nakaraang buhay. Dahil sa patong-patong na pressure at panunukso ay napabuntong hininga na lamang ang ating bida, seryoso niyang sinabihan ng espiritu ng espada na itigil na ang pang-asar dahil sa totoo lang ay wala rin siyang ideya kung paano lulusutan ang ganoong klaseng magulong sitwasyon. Walang anumang pag-aalinlangang inilubog ni Gu Sangwon ang kanyang kamay sa kaong puno ng mga nakakadiring parasito. Kalmado siyang nagsalita sa harap ng lahat at sinabing mayroon siyang isang napakagandang alok para sa ating bida. Pagkatapos ay itinaas ng opisyal ang kanyang kamay kung saan makikita ang isang malaman at pulang insekto na patuloy na gumagalaw. Bakas ang isang mapang-asar na ngisi sa mukha ni Gu Sangwon nang seryoso niyang ideklara na bibigyan niya ang ating bida ng pagkakataong patunayan ang katapatan nito bilang isang lehitimong inapo ng kulto. Buong kay-abangan niyang idinagdag na ibibigay niya rito ang eksklusibong karangalan na maging pinakaunang tatanggap ng blood parasite bago pa man ang iba nitong mga kasamahan. Tahimik na napayuko ang ating bida habang seryosong tumatakbo sa kanyang isipan na wala na siyang anumang paraan upang maiwasan ang paglunok sa makamandag na parasito. Bagamat handa na siya sa ganitong senaryo ay labis pa rin siyang nagtaka kung bakit binibigyan siya ng ganito kalaking atensyon ng mga opisyal na isang malaking kaibahan kumpara sa naranasan niya noong kanyang nakaraang buhay. Sa pagmamasid sa malawak na kapaligiran ng kulto ay mabilis na nagdesisyon ang ating bida. Alam niyang wala na siyang magagawa kundi ang sumunod sa agos ng mga pangyayari kaya buong tapang niyang kinumbinsi ang kanyang sarili na kailangan niyang mabuhay kahit pa ang kapalit nito ay ang sapilitang paglunok sa nakakakilabot na blood parasite. Upang mapanatili ang kanyang pagkukunwari bilang isang tapat na inapo ay agad na pinagsiklap ng ating bida ang kanyang mga kamay bilang pagbibigay galang, nang may pilit na kasiglahan. Sa kanyang boses ay malakas siyang sumagot kay Gu Sangwon at formal na nagpasalamat sa eksklusibong karangalan na maging pinakaunang tatanggap ng nasabing insekto. Habang nagaganap ang formal na seremonya sa ibaba ay may isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid mula sa di kalayuan, nakapahalukip-kap na nakatayo ang isang nakamaskarang hangal habang seryosong sinusuri ang bawat galaw sa pagitan ni Gu Sangwon at ng ating bida. Bahagyang sumimangot ang hangal at mahinang nagkomento na tila ba nakuha na agad ng bata ang pabor at atensyon ni Kapitan Gu Sangwon. May halong matinding pagdududa nitong idinagdag na masyado pang maaga para magtiwala dahil hindi pa naman tuluyang nakukumpirmo kung tunay ng miyembro ng kanilang kulto ang nasabing bata. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paghihinala ay isang nakakakilabot na ngisi ang dahan-daang gumuhit sa ilalim ng kanyang maskara. Puno ng kumpiyansa niyang ibinulong sa kanyang sarili na malapit na rin nilang malaman ang buong katotohanan dahil kumpleto na ang lahat ng paghahanda para sa susunod na pagsubok. Walang anumang pag-aalinlangang nilunok ng ating bida ang nakakadiring parasito pababa sa kanyang lalamunan, habang nangyayari yun ay may isang taong palihim na nagmamasid at tahimik na nagbabanta sa isipan nito na humanda lamang ang ating bida sa mga susunod na mangyayari. Matapos malunok ang insekto ay mabilis na sumaludo ang ating bida sa harap ni Gu Sangwon upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Nang may malakas at punong-puno ng kumpiyansang boses ay isinigaw niyang lahat ay dapat sumuko sa Blood Demon at nawa ay pamunuan ng dugo ang buong mundo. Formal din siyang nagpasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya na mas lalong nagpaniwala sa mga opisyal. Bakas ang matinding paghanga sa mukha ni Gu Sangwon at nakangiti nitong ipinahayag na ang katapangang iyon ay tunay na nagpapakita ng espiritong nababagay sa isang lehitimong inapo ng kulto. Nang matapos ang pagpapakitang gilas ng ating bida ay dahan-daang lumingon si Gu Sangwon sa hanay ng mga nanginginig na bihag,
Kalmado nitong ipinaalala na nakita na nilang lahat kung ano ang eksaktong dapat gawin. Sa huli ay mahigpit niyang inutusan ang buong grupo na magsimula sa unahan at isa-isang lumapit upang tanggapin at lunukan ang kani-kanilang blood parasite. Dahan daw ang napahawak ang ating bida sa kanyang dibdib kung saan tuluyang nanahan ang nakakadiring insekto, lumutang sa kanyang tabi ang espiritu ng espada na may bakas ng pandidiri sa mukha, at inalala nito kung paano nakayanan ng ating bida na mabuhay ng 10 taon kasama ang ganoong klaseng parasito sa kanyang nakaraang buhay. Tahimik na sumang-ayon ang ating bida at napabuntong hininga na lamang nang maramdaman muli ang pamilyar at nakakasulasok na pakiramdam na iyon sa loob lamang ng 15 araw. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng maayos ay bigla na lamang siyang napadaing ng malakas, marahas na napakapit ang ating bida sa kanyang damit dahil sa isang matinding kirot na bumaon sa kanyang kalamnan. Sa biglaang pangyayaring iyon ay mabilis na nagpanik ang espiritu ng espada at kinakabahang inusisa kung ano ang nangyayari sa kanya. Namimilipit sa sobrang higpit na sakal ng sakit ang ating bida, at hirap nitong idinaing na hindi lang ito simpleng hapdi dahil pakiramdam niya ay literal na nasusunog at nagliliyab ang buong loob ng kanyang dibdib. Labis na nag-alala ang espiritu ng espada at kinakabahang inusisa kung ano ang biglaang nangyayari sa dibdib ng ating bida. Bakas ang matinding hirap sa pinagpapawisang mukha ng ating bida na pilit tinitiis ang kumikirot na bahagi ng kanyang katawan, litong-lito siyang umamin na hindi niya rin alam ang eksaktong dahilan ng biglaang pag-atake ng hapdi. Kahit nanlalabo ang paningin sa tindi ng sakit ay pilit na sinuri ng ating bida ang kanyang sitwasyon, napagtanto niya na bagamat kakaiba ang uri ng sakit na kanyang nararanasan ngayon kumpara sa nakaraan ay nakakasiguro siyang nagmumula ito sa eksaktong lokasyon kung saan nakatanim ang blood parasite. Patuloy siyang namimilipit at napayuko sa gitna ng karamihan habang isang malaking katanungan ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Alam niyang hindi basta-basta magwawala ang makamandag na insekto ng walang malinaw na mitsa kaya hindi niya lubos maintindihan kung bakit bigla na lamang itong nag-amok sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng matinding pagdurusa ay mabilis na tumakbo sa isipan ng ating bida ang isang malakas na hinala. Naalala niya ang nakamaskarang si Kapitan O na kanina papalihim na nagmamasid sa kanila, at pinaghihinalaan niyang may ginawa itong hakbang upang sadyang galitin ang insekto. Dahil sa patuloy na pananalasa ng sakit ay hindi na niya kinaya pa kaya marahas na bumagsak ang ating bida sa lapag habang mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang dibdib. Nakita ito ni Gu Sangwong mula sa itaas ng entablado at bakas ang pagkagulat sa kanyang kilos kaya mabilis nitong tinanong kung ano ang problema. Ngunit bago pa man makasagot ang namimilipit na bida ay isang pares ng mga paa ang biglang humakbang palapit sa kanyang harapan. Ang dumating na ito ay walang iba kundi ang nakamaskara at nakapahalukip-kap na si Kapitan O. Malamig siyang nakatingin sa nakadapa at nahihirapang bida sa kanyang paanan. At may halong mapanuksong tono nitong pinuna ang sitwasyon habang kalmadong sinasabi na tila nagwawala ang blood parasite sa loob ng dibdib nito. Isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Kapitan O habang nakatingin sa naghihirap na bida, puno ng pangungutya at kay abangan ng kanyang boses nang punahin niya ang sitwasyon. Sarkastiko siyang nagkomento na para sa isang taong buong pagmamalaking nagpapakilala bilang ina po ng kanilang kulto ay masyado yatang nakakahiya na makaramdam ng ganoong klaseng matinding sakit mula lamang sa pagtanggap ng blood parasite sa isang sagradong seremonya. Patuloy na namimilipit sa tindi ng sakit ang ating bida at mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib kung saan unti-unting lumalabas ang maitim at madugong enerhiya. Bakas ang matinding galit sa kanyang pinagpapawisang mukha na pilit tinitiis ang nagliliyab na hapdi. Sa kanyang isipan ay nag-umapaw ang puot laban sa lalaking nasa kanyang harapan, at pilit niyang inaalam kung anong klaseng pandaraya ang ginawa ng nakamaskarang kapitan sa parasito upang magwala ito ng ganoon kat hindi sa loob ng kanyang katawan.